Paano nga ba kumikita sa pagbabalon molly? So, ang dami-dami na nagtatanong sa atin, guys. So, kung paano nga ba tayo kumikita? Kasi, ang mura lang ng isda eh, di ba? So, pag-uusapan natin yan, simula dun sa saan ba tayo nagsimula, tapos kung nasa na tayo ngayon. Okay, so, iba-iba kasing parts yan eh. Iba-ibang type siguro ng pagkita. O, ayun, kung paano gagawin tong hobby na to na kikita ka rin. Siguro halos 6 months to 1 year din yung tinagal bago ako makapag-breed. Kasi hindi naman ako kaagad nagtinda eh. Una, bili ako ng bili ng mga kung ano-anong breed kasi hindi naman, medyo maano ako, mapili ako dun sa gusto kong breed na alagaan. So ang gusto ko nun, puro pula lang yung mata na molly. Ayan, so matagal-tagal din bago ako nakarating sa molly. Nagsimula ako sa shrimp, di ba? Sumunod, may inalagaan ako na swordtail. Yung kuha ko swordtail, alaga ako nun. Meron na akong molly, pero ano lang, yung platinum molly, tsaka marble. Yung talagang pinaka-basic dati, pero balloon siya. Ayun. Then, ang nagustuhan ko, red eye. So, una ko nakitang strain is yung Yamabuki. O kaya dati, ang tawag na iba doon, gold albino. So, liting-lito na ako noon pa man sa pagpapangalan sa molly. So, simula noon, nagkaroon na ako ng iba-ibang strains. Meron akong choco marble, may dark choco. May choco muna ako noon, tapos dark choco. And then, so on. And, ayun, ang dami ng gastos. So, talaga kailangan mo na ng kumita para masustain yung hobby mo. Hindi ko sinasabing para sa lahat, pero ako kasi may iba akong pinagkakaabalahan eh. So, kailangan palitan ko yung pera na ginagastos ko doon o masuplayan ko yung sarili kong hobby. So, nagbi-breed na ako syempre. So, dun sa pagbi-breed, meron din ako doon mga gapi, meron ako mga molly, nakapagbenta ako. Ayun, then sabi ko, para mas madaling magbenta, mas legit ako, nagawa ako ng page. So, andito na tayo, Jugols Fish Hub. So, lumabas yan, may mga nabentahan tayong tao, minsan swap ng isda. Okay lang kasi nagkaroon ako ng bagong strain. Tuloy-tuloy yun, and then may mga pailan nilang tayong benta. Ang tinda ko pa nun sa mga isda, sarang 300, meron ako 600, pinakamahal na yun. And then sa lumaki ng lumaki. So, ang dami natin nakilalang tao. And then, ayun, nagkaroon na tayo ng ganito, Jugols Fish Hub. And then, nabuo to. Ayan. So, mas pinokos natin yung pagbibenta ng isda nung 2025 nung nabuntis yung misis ko. So, napakabilis lang din kung titingnan nyo. So, 3 taon, andito na tayo ngayon. Alam ko, 3 taon. Ayan. Pero yung Jugols Fish Hub na title, hindi pa siya kaagad nagsimula na nag-fish keep ako. Parang, 6 months to 1 year yun. Paano ngayon kumikita sa balon molly? Yun yung mga kadalasan tanong doon sa mga comment natin. So, ngayon, ang tagal-tagal na. So, sorry mga boss, ngayon lang ako makapag-rate ng ganito. Sa pag-start, kailangan nyo ng isda. So, pag-focus tayo sa balon molly. So, kailangan nyo ng breeding pair. At least pair. Siyempre, para makapag-breed, kailangan mo ng male at female na balloon molly. Susunod, aquarium o kahit ano, tub. Ayan, tibay na isda ng balloon molly. Kaya kahit sa maliit na lalagyan, pwede mo silang alagaan. Kahit walang oxygen o aerator or oxygenator, pwede yan. Basta hindi crowded. So magsimula tayo sa pair. So meron kayo isang babae, meron kayo isang lalaki. So doon, makakapag-breed na yon. Of course, hindi naman success yan na 100%. Minsan merong may diferensya na isda, minsan hindi sila compatible. Kaya kailangan mong humanap na ibang pair. So yun yung worst case scenario. So yung part na yun, mapapanood nyo sa mga videos natin kung paano alagaan yung water quality at saka yung mga products natin para sa water quality. Pero yun yung mga kailangan nating i-observe. Meron kasi madalas na tanong, bakit hindi nabibreed yung mga isda nyo? So sagutin natin sa ibang video yun. Ngayon, let's say, nakapag-breed ka na. So syempre, mga anak ka, alagaan mo hanggang sa lumaki and then may titinda mo na. Ako guys, nag-out ako ng isda starting ng 2 months o kaya kapag juvie size na siya. Ayan. So kadalasan, yun yung pinaka sweet spot para magtinda ng isda. Tori out siya. Kasi madaling i-ship, maliit na isda, tapos hindi sila kagad na-stress. Ako personally, gusto kong bumibili ng juvie size. Kasi doon, mabibili mo siya ng mura, tapos may groom mo pa. So ako, juvie size talaga, o kaya at least hanggang 4 months, para may time ako na i-adapt siya doon sa water parameters dito sa fish hub. And kaya ang hirap din ipaliwanag sa mga bumibili kung ano ba yung the best na bilhin na age ng isda o bakit maganda yung binibenta ko sa kanilang isda. Kasi kadalasan syempre hinahanap nila breeder size. Yung pricing guys, nandyan naman yung market eh. Pag sumali ka dun sa mga Facebook group, makikita mo naman dun yung pricing eh. Sumali ka sa bidding, may pricing dun. So, ang hirap hindi kumita dito guys. So, nasa sa'yo yun kung bababaan mo yung presyo mo, tataasan mo. Pero guys, kung binababa nyo yung presyo, nasisira yung market. Kasi wala nang competition sa quality. Kapag kaiisa tayo ng price, merong standard price, nagko-compete ang lahat para sa quality.
Kasi kapag kuwari may nagbaba, PKBM, binaba mo ang benta mo, kuwari, let's say, nabili mo 100 isa o 50 pesos ang isa. So, ano ba yung quality? Maganda ba yung quality? So, kung yes, nakakuha ka ng magandang quality, okay. Pero kung pangit, edi, talo ka talaga. Or nakuha mo lang yung price ng 50 pesos. Pero kung yung sa magagandang quality guys, tapos binababa nyo yung presyo, masisira yung market. So, para lang ang goal mo makabenta, as someone na nagbebenta, kung yun yung goal mo, hindi siya sustainable kasi in the end, mawalan ka na ng benta. Ngayon, paano ba kumikita sa pagbe-breed ng molly? So, paano ba yung pricing natin? Malulugi ka ba o matatalo? Malaki ba yung chance mong matalo? So, pag-usapan natin. So, magbigay tayo ng example. For example, bumili ka ng PKBM. So, ang price ko sa PKBM, 1,500 pesos. Trio yun. So, may dalawa kang female, may isa kang male. So, bibreed mo yun. Siyempre, let's say, gumastos ka pa ng around 500 pesos. Okay, so 2,000 na yung puhunan mo ngayon. 500 pesos para sa pagkain. Let's say, meron kang 5 gallons na aquarium, may aerator ka. Ayun, 500 pesos. So may 2,000 ka na. Let's say, gumastos ka pa ulit na isang 500. Let's say, binomba mo ng ang pakain ng Chubipex, ng BBS. So, around 500 pesos lang siguro yung nagastos mo. Then, 2,500 na. Napaanak mo yung PKBM, napakain mo yung mga anak nila, napadami mo. Let's say nag-anak siya ng 30 na fry. Not bad, 30. So yung 30 na yun, let's say nag-come up siya sa 10 trio. 30 divided by 3. So 3 trio. Ayan, let's say nag-partner-partner sila na trio. So yung trio na yun, sipin mo na lang, bebenta mo ng 1,500. 1,500 din kasi yun ang market eh. Malulugi ka ba boss? 1,500 times 10. Magkano yun? 15,000. Okay? So, ganun yung mindset, boss. Kasi kapag binaba mo, malulugi ka talaga. Malulugi ka kasi binaba mo. Walang bumibili sa'yo kasi walang may tiwala. Wala kang tiwala dun sa tinda mo eh. O kita mo, 15,000 mga boss. So, saan ka nalugi dun? So, let's say, binaba mo yung presyo. 1K. Kasi hindi ka naman more on to business eh. So, 1K. 10,000 pa rin yun mga boss. So, sa 10,000, makakabili ka ng ibang isda, tapos bibili mo ulit. So, paikutin mo lang ulit. So, isipin mo na lang kung may ganito karaming tanks. Ayan. So, ano yung potential niyan? So, ako, hindi ako solid sa pagbebenta ng isda. Alam niyo naman, yung mga makapanood nito, nandito kayo sa YouTube, yung mga galing sa Facebook, hindi ako active sumagot ng mga pricing kasi may auto-reply lang tayo doon. Hindi ako namimilit bumili. So, kung gusto niyo bumili, bumili kayo. Ako, binibreed ko dito yung gusto kong isda. So, ngayon, ang main kita ni Jugols ay galing sa well, isda pa din, pero andun tayo sa TikTok. So, more on affiliate yung kita natin ngayon. And then yung sa Shopee. So, meron na tayong product. Ayan. So, marami pa ibang topic. So, sana dun sa analogy na yun na nagkaroon ka ng isang pair ng isda, ng anak, na benta mo, makita nyo na may kita sa isda. So, kahit bawasan mo pa ulit ng 500 yung sinasabi ko sa'yo, kikita ka. And of course, business to eh. So, may mga taong magaling magbenta. Ako, I don't consider myself na magaling magbenta. Kasi ano ako eh, introvert ako totally. Hindi ko nga alam ba't ako nandito sa YouTube, kausap kayo eh. So yun yung isa sa mga iniisip ko lagi na hindi naman lahat ng tao magaling magbenta. So naiintindihan ko yung mga nababasa ko dun sa Facebook group na hindi na kami makabenta, yung ganyan. Alam niyo na yan, alam niyo na yung mga post na yan. So ayun, kahit ako naiintindihan ko yun boss. Ayun, sana lahat tayo makabenta. Kung gusto niyo talagang gawing business, merong ups and downs. Kung madali lang yun, edi sana lahat tayo mayaman na. Pero sana lahat tayo yumaman na. Okay? So, yun lang yung vlog natin ngayon. Don't forget to like and subscribe. And kita-kita tayo sa susunod na video.